eto, attorney, pag-usapan po natin ngayong, February 25, ito nga po, pagdiriwang or commemoration ng, EDSA People Power Revolution. Sa part natin, attorney, sa DepEd, suspendido ba, attorney, yung ating pasok o meron tayong pasok ngayon, attorney? Well, Bombokier, ang ating pong kalendar ay working holiday. Ang ating pong ang ating pong commemoration ngayon. So ibig sabihin may pasok po ang mga paaralan natin as well as yung ating pong mga opisina. Sa DepEd may opisina tayo sa Pili at maging sa ating mga paaralan. Sa Makatwid, attorney, regular pa rin yung ating klase, especially yung mga estudyante po natin. Hindi naman siya na-postpone or na-suspend, attorney. Malinaw kasi, Bumbukier, ang suspension of classes natin ayon sa DepEd Order 22 Series of 2024, ang suspension ng klase sa mga paaralan ay kung merong inilabas galing sa central office o di kaya ang ating executive at ang DILG na wala talagang pasok. Since walang order, Bumbukier, na walang pasok galing sa mga opisinang nasa nakakasakop ng DepEd, at yan po ay ginagalang natin na kahit gustuin man natin na ngayon ay maging special, at least special than working, pero hindi, working tayo talaga, Bumbukiri. Kaya working ang Department of Education sa pag-commemorate ng ating pong ika-4 na pong kaarawan ng EDSA People Power Revolution. Opo, opo, opo. Pero attorney, diyan attorney, sa nasasakupan po ng inyong division, paano kung gusto ng isang school na i-suspend yung klase? Pwede po ba yun, attorney? Papayagan po ba yun, Attorney Bogs? Ay sa ating Bumbukier, again, ang mga school heads, they are empowered to suspend classes due to imminent danger to life and the property of the school. Pero kung wala namang imminent danger sa life and property, ang mga school heads po natin hindi pwedeng mag-suspend ng klase. Kasi dapat nga, nandoon sila sa kanilang mga classroom habang kino-commemorate itong napakahalagang araw ng pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Ipinapaliwanag dapat ito actually, Bumbukier, sa ating pong mga mag-aaral upang lalong maunawaan ang kahalagahan nito at magkaroon ng mas malawak na pagkakaalam o pagkakaunawa ang ating pong mga mag-aaral. Kaya mas maganda talaga kung ang araw na ito ngayon na kino-commemorate natin, kaharap din ng mga guro, pinapaliwanag ito sa ating, lalo na Bumbukier, na ang sa dami ng mga isyo at mga pangyayari ngayon sa ating bansa, maaaring matakpan ito, pero dahil sa pagpapahalaga natin, mas maipapaliwanag. Pwede itong i-integrate, Bumbukier, sa mga asignatura na itinuturo ng ating pong mga guro, i-integrate nila ang kahalagahan nitong EDSA People Power Revolution. Alright, yun. Very well said, Attorney Bogs. Kayo, attorney, sa DepEd, may mga aktibidad ba kayo ngayon in connection po sa EDSA People Power Revolution, attorney? Yung pangkalahatan, ang ano naman kasi natin, Bumbukier, bawat meron tayong mga tinatawag na governance level, at sa atin sa DepEd, it's more on integration talaga siya sa curriculum. O ang DepEd naman talaga ay ganoon, Bumbukier. Kahit noon pa man na napakaraming programa ng gobyerno at palagi natin na sinasabi na ang flexible ang curriculum at pwedeng ilagay dyan yung tinatawag nating contextualization, ikino-contextualize yan to suit to the need of the time, and yan ang pangangailangan ngayon. Pwede lang yan, Bumbukier, na i-celebrate in consonance with the People Power Commemoration. Pwede yan sa loob ng paaralan. At since nga base sa EDCOM report din, Bumbukier, di ba, nakalagay doon na maraming mga activities ang kinakain ang isang buong araw just to commemorate an important event at the sacrifice ng ibang mga asignatura. Kaya ini-encourage natin na ang mga okasyon, mahalagang pangyayari ay talagang i-incorporate doon sa ating pong mga asignatura sa pamamagitan ng tinatawag na integration upang hindi talaga
magkaroon ng parang derailment ng lahat ng klase, hindi na nakapagturo doon kasi isang buong araw ay commemoration. So sa atin sa DepEd Bomboquier, it's more on integration ng ating mga activity sa mga lesson. Alright, opo. So ngayon attorney na yun nga, wala tayong kumbaga hindi ngayon ano, kumbaga special working holiday ngayon. Paano attorney ang ano nito, ang sistema sa pagtuturo ng mga teacher? Ano, nagtuturo ba sila attorney ng tungkol sa EDSA? Ng tungkol sa yung ano yun, mga subject na ngayon, makabayan, yung mga hikasi nung panahon. Nagtuturo ba ng ganyan attorney ngayon? Or ano lang, normal lang na klase, attorney? Yan. Bumbuker, pwede nila yan na ang ating lesson, pwede yan na yan ang mismong subject or topic kasi 'di ba merong topic for the day na kung saan ay maaring i-discuss ang guro, pwede nilang gawin yon kasi ang ating namang Bumbuker na curriculum ay flexible yan at ang learning competency ang ating ina-attain at pwede nila po yan na i-inject dyan sa lesson nila for the day. And pwede rin naman na kung meron talaga silang main lesson, pwede po yan gawin na ano to, na i-integrate nila ang kahalagahan kasi bawat subject naman pwede kang maglagay Bumbuker ng tinatawag na integration of values. So pwedeng gamitin yung values na may kinalaman sa EDSA like pagkakaisa, pagtutulungan. Yung mga ganoon, pwede yun na gamitin na integration ng values dyan po sa asignatura ng ating mga guro. Kaya pwede ang mga guro at na meron tayo Bumbuker na yun ang kanilang topic, pwedeng i-integrate or yun ang mismong topic nila, yung EDSA People Power Revolution, in alignment sa anumang lesson na meron sila or competency. So maaring ganoon gamitin. Kasi minsan Bumbuker, paano yung mathematics, di ba Bumbuker? Halimbawa ganoon. So, pwede rin nilang sabihin doon yung bilang ng mga taong pumunta doon sa kakaroon ng pagtitipon doon sa EDSA nung panahon ng EDSA 1. So yun Bumbuker, mga numero pwede nilang gamitin para sa pag-integrate doon sa lesson sa mathematics. Alright, opo. Pero attorney, ito kasi may mga ibang school yata na nag-suspend attorney ng pasok. Ano po ang masasabi niyo ron attorney? Yeah, pag mga private schools, Bumbuker ang nagsuspend ng klase to commemorate the EDSA People Power Revolution, that's prerogative of the private school so long as it will not affect the number of school days required from them. Ngayon, kung public schools naman, so long na yan ay nag-coordinate sa Department of Education. Kung public school ang nagsuspend ng klase, they have to report and coordinate as to the reason why. Actually, before they ayon doon sa ating panuntunan, before they can suspend classes, they have to coordinate first sa division office on the necessity ng pag-declare ng suspension of classes. Alright, opo. Ito, buti attorney, wala pong nagreklamo sa inyong tanggapan na ba't kasi ano hindi pa ginawang special non-working holiday ito? Ba't kailangan pang pumasok? Attorney Mogs. Yan, kung matatandaan natin Bumbuker, ang mismong Malacanang ang nagpalabas ng kautusan. Di ko lang matandaan yung pinaka-exact na executive order galing po sa Malacanang noong naglatag ng kabuuan ng mga petsa ng mga panahon sa kalendaryo natin sa 2026 kung ano yung mga magiging holiday. Iba-iba kasi ang holiday natin. Meron tayong regular holiday, meron tayong special holidays, meron tayong working, may non-working. So, ang February 25, ayon doon sa calendar na pinalabas sa Bumbuker, nakalagay kasi doon ang February 25 ay working holidays. So, hindi natin pwedeng baliin kasi ang Department of Education ay nasa ilalim ng executive branch. Kung kaya, since ganoon ang pinalabas ng ating executive department, so inirerespeto, ginagalang at susundin po yan ng kagawaran. Alright, attorney. So ito attorney, puntahan natin itong diwa ng EDSA People Power Revolution. Total, ito naman yung tinatalakay natin. Ito kasi attorney, siguro kung tatanungin natin yung iba, parang wala nang epekto itong EDSA People Power Revolution. Hindi naman sa walang epekto, yung tipong parang hindi na naaalala kasi parang naituturo pa ba sa mga student yung
naging buhay ng mga tao nung panahon ng EDSA? Nasasama pa po ba ito sa mga lesson ng mga student? Natatalakay pa ba? Ngayong meron ng mga modern technology. Ano ang inyong pananaw doon, attorney? Ay, Bubukir, kung papansinin kasi natin, iba-iba na ang mga meaning ng EDSA, iba-iba na yung mga naging activities sa EDSA. Meron tayong EDSA 1, meron tayong EDSA 2, at kung tatalakayin natin ito sa legal na perspektibo, Bombokier, magkaiba ang ipinaglaban ng EDSA 1 at saka ng EDSA 2 na ano to. Pero lahat yan pumupunta sa EDSA. Ngayon, ang pinagdiriwang natin ngayon ay yung EDSA 1 actually na alis sa diktatorya noon at na ilagay nga ang bagong pamahalaan sa ilalim ni Cory. Noon, ang sabi ng ating Supreme Court, ang pinaglalaban natin doon yung the right of the people to peaceably assemble and redress government for their grievances. So ibig sabihin noon, Bumbukier, noong mga panahon na yon, ang pinaglalaban natin yung karapatan ng tao na magtipon-tipon dahil if I could remember it right during those time, kasi siguro mga nasa 5 taon na rin ako that time, Bumbukier, nung panahon na kailangan pag umalas 6 ng gabi, kapag dumilim na ang paligid, Bumbukier, dapat wala ng taong nagtitipon-tipon, kailangan umuwi ka na. At kung hindi, meron ng mga military men na nag-iikot sa barangay, nag-iikot sa mga zone or sitio ng barangay at walang mga pagtitipon-tipon. So, dahil doon, nawawala yung karapatan ng mga tao na magkaroon ng, di ba, sa mga pagtitipon-tipon, nagkakaroon tayo ng kuro-kuro, nagkakapalitan ng mga ideya. So, yun yung mga pinaglaban natin doon. And ang sa ngayon kasi ay nai-enjoy na natin kasi yung mga ganoon sa kasalukuyan. We have the freedom to peaceably assemble. Actually, nakakapag-rally tayo, nakakapunta tayo sa street, na itataas natin ang ating mga grievances laban sa gobyerno ng may laya, ng may karapatan. At kung hindi yan babalikan, kung hindi yan muling isa sa buhay, mawawala yon at baka magsimula na naman Bumbukier yung Terenius Act, yung kung saan pinagbabawalan na naman tayo. Kaya ang diwa ng EDSA 1 ay nandyan pa rin at buhay na buhay. At kung ating titingnan, marami pa rin doon sa mga panahon nung EDSA 1 na ngayon ay buhay pa rin at riniriminis pa rin ang diwa nito at naway ang mga bago ngayon na ating mga kabataan at ating mga mag-aaral patuloy pa rin itong i-inculcate kasi dito makikita yung pagkakaisa ng mga mamamayan na pwede rin palang mangyari, Bumbukier, ang isang peaceful na pagtataas ng laban. Hindi mo kailangan ng gumamit ng baril, hindi mo kailangan gumamit ng bomba para masettle ang mga disputes at di pagkakaunawaan. Kaya ito pa rin ang diwa na makikita natin na pwede pa rin palang gamitin kung sakali na ang mga tao ay magkakaisa at ayaw niya ng isang tyranny na uri ng pamamalakad ng gobyerno. Very well said, attorney. Pero ito, attorney, ang tanong, sa palagay niyo po ba, attorney, importante pa ba, attorney, or kailangan pa ba, attorney, na matutuhan po itong diwa ng EDSA People Power Revolution sa mga panahon ngayon na matutuhan ng ating mga mag-aaral? Ngayong meron naman na tayong mga ibang bagay na nakakapaglibang, may mga teknolohiya na. Ano sa palagay ninyo, attorney, yung parang nito, significance, attorney? Well, sa perspektibo, Bumbukier, ng isang supervisor ng Araling Panlipunan, bawat panahon talaga ay may kani-kanyang kontribusyon sa urbanisasyon maging sa sibilisasyon ng isang lugar. Nung panahon siguro yun ang call of the time. At ngayon ay marami na tayong mga katulad ng mga gadget na kung saan ay
ang boses nga natin in seconds lumalabas kaagad sa ating mga social media, and it capture so many views, at yun ay nagbibigay na kaagad ng perspektibo sa ating pong mga mamamayan. Siguro sa kasalukuyan masasabi ko pa rin na mahalaga yon, kasi ang pagkakaisa ngayon ng mga Pilipino ay na-convert lang online. Maybe not physical, Bumbukier, na pero marami pa rin tayo, marami pa rin ang nagsasagawa ng pisikal na pagpapakita ng pagkakaisa. At ngayon lang, dahil nga yung napakarami ng ating mga kabataan ginagamit ang social media, yun naman ang yung kontribusyon nila sa kasalukuyan. Kaya ang nagsishift lang, Bumbukier, sa means, pero yung diwa nandoon pa rin. Magkaisa, magtulungan, magkaroon ng sense of nationalism and patriotism para sa ating bayan. Alright, yun. Very well said, attorney. Ito, attorney, magtanong ako, attorney, ng isa lang na pampolitikang katanungan, attorney. Ngayon kasi, attorney, alam naman natin ang nangyayari sa bansa. Talagang kung pag-uusapan ay pagkakaisa, parang paunti-unti nang nawawala. Kasi nga, yung ating Pangulo at yung pangalawang Pangulo natin, may beef o hindi po magkasundo. Tapos naapektuhan yung ibang mga departamento. Tayo, attorney, sa DepEd, paano natin yung attorney tinitake? Hindi naman ba tayo, attorney, naapektuhan? Bakit pa tayo magkakaisa? Yun yung namumuno sa atin, magkaaway. May mga ganun ba tayong attorney Bogs? Ay, Bubukir, sa issue ng mga ganyan sa DepEd, sabi nga niyan, it is better to light a candle than to curse the dark, di ba? So kami sa DepEd, mas doon pa rin kami sa enlightenment. Ibig sabihin, turuan pa rin natin ang mga kabataan na ano man mangyari, mas mahalaga pa rin ang pagkakaisa at pagkakasundo, consensus or yung pagkakaunawaan. Marahil may mga nakikita sila na mga halimbawa ng opposite or negative doon, pero dapat pa rin ang mga guro at ang mga nasa department ang ituturo pa rin at sasabihin pa rin yung better, mas maayos, at alam naman natin na ang pagkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa ay mas maganda pa rin kaysa sa watak-watak, hiwa-hiwalay at hindi nagkakasundong pamunuan. Tama, yun. Wonderful, attorney. Anyway, attorney, bago tayo magtapos, siguro na lang, attorney, ang ating mga panawagan, mensahe sa atin pong mga kapwa-guro. Especially yung mga hindi pumasok. And syempre sa mga magulang, mga mag-aaral, in connection dito, attorney, sa atin pong napag-usapan. Sige po, attorney. Yan. So today is the 40th anniversary of EDSA People Power Revolution. At tayo sa Department of Education, tayo ay naniniwala na since ito ay bahagi ng ating kasaysayan, ito ay bahagi ng ating pagiging Pilipino, we cannot go on, we cannot move forward without looking at what happened during the 1986 EDSA People Power Revolution. So mahalaga pa rin na ating tingnan at pahalagahan ang bahagi ng kasaysayan na naglagay sa atin sa mapa ng mundo pagdating sa revolusyon na mapayapa at nagkakaisa. So maraming salamat, Bumbukier, at sa Bombo Radio Naga.